Hindi lahat ng babae sasabihin na gusto ka nila. Hindi lahat ng attraction naririnig sa salita dahil minsan ang bibig kayang magsinungaling pero ang kilos, ang energy at ang subconscious reaction ng isang tao mas mahirap itago. May namagagaron na sinusubukan niyang maging normal, sinusubukan niyang itago, sinusubukan niyang hindi ipahalata pero may maliliit na bagay na lumalabas ng hindi niya namamalayan sa paraan ng pagtingin niya, sa paraan ng pakikipag-usap niya, sa paraan kung paano nagbabago ang behavior niya kapag ikaw ang kaharap. Sabi ni Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Maraming bahagi ng behavior natin ang nangyayari bago pa natin ito maintindihan. At minsan, ang attraction, hindi unang lumalabas sa salita. Lumalabas ito sa attention, sa curiosity, at sa effort. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang senyales na attractive ka sa babae gamit ang female psychology, dark psychology, at human behavior. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ng ibang tao. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tahimik na paraan kung paano gumagana ang attraction. Dahil minsan, hindi mo kailangang itanong kung may epekto ka sa isang tao. Kailangan mo lang matutong magbasa ng mga senyales na matagal nang nandyan. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Number 1, nag-iiba ang energy niya kapag nandiyan ka. Isa sa pinakatahimik pero pinakamalakas na senyales ng attraction ay pagbabago ng energy dahil ang taong walang nararamdaman para sa'yo. Madalas pareho lang ang kilos, pareho lang ang tono, pareho lang ang pakikitungo. Hindi niya masyadong iniisip kung paano siya nakikita mo. Pero kapag may attraction, may nagbabago. Minsan maliit lang, halos hindi mapansin, pero nandyan. Nag-iiba ang paraan ng pagsasalita niya. Nag-iiba ang body language niya. Nag-iiba ang level ng attention niya. Kapag ikaw ang nasa paligid, pwedeng sa ibang tao. Tahimik siya. Pero kapag ikaw ang kausap, bigla siyang nagiging expressive. Mas maraming kwento, mas maraming tanong, mas maraming reaction. O minsan naman, kabaliktaran. Sa ibang tao confident siya, pero kapag ikaw ang nandyan, bigla siyang nagiging conscious, nag-iingat sa sasabihin, nag-aayos ng sarili, nagiging mahiyain. Bakit? Dahil kapag importante sa atin ang opinyon ng isang tao, nagiging mas aware tayo sa sarili natin. Sa psychology, tinatawag itong heightened self-awareness. Kapag may taong gusto nating magkaroon ng magandang impression sa atin, mas napapansin natin ang bawat kilos natin, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo tumingin, kung paano tayo kumilos. At minsan, kahit pilitin itago, lumalabas pa rin sa maliliit na bagay dahil ang conscious mind kayang magpanggap pero ang subconscious reaction mahirap kontrolin. Mapapansin mo ito kapag mas mabilis siyang ngumiti kapag ikaw ang kausap, kapag iba ang excitement niya kapag ikaw ang dumating, kapag parang nagbabago ang atmosphere sa oras na pumasok ka. Hindi ibig sabihin nito palagi na gusto ka niya romantically, pero ibig sabihin nito may epekto ang presence mo, may influence ang energy mo. At sa female psychology, ang attraction kadalasan nagsisimula hindi sa malaking bagay, kundi sa maliliit na emotional responses, sa curiosity, sa comfort, sa pagiging interesado. Sabi ni Carl Jung, the meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. Kapag may tunay na connection, may pagbabago, may reaction, may shift. Dahil ang tao, natural na nagre-react sa mga taong may impact sa kanila. Pero tandaan mo ito, ang tunay na attractive na lalaki, hindi sinusubukang pilitin ang reaction ng babae. Hindi niya hinahabol ang attention. Hindi niya pinipilit mapansin dahil alam niya na ang tunay na presence, hindi hinihingi, nararamdaman. At heto ang brutal na katotohanan. Maraming lalaki ang nawawalan ng attraction. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil sobrang desperado nilang makita kung gusto sila. Lagi nilang hinahanap yung sign. Lagi nilang hinahanap ang approval. Lagi nilang gustong siguraduhin. At habang mas hinahabol nila ang validation, mas lalo nilang nawawala ang natural confidence nila. Dahil ang tunay na confidence, tahimik. Hindi kailangan ipakita, hindi kailangan ipilit. Ramdam lang
Kaya kung napapansin mong nag-iiba ang energy niya kapag nandyan ka, mas nagiging curious siya, mas nagiging engaged siya, mas nagiging aware siya sa presence mo. Posibleng may dahilan yon, pero huwag mong gawing sentro ng mundo mo dahil ang pinaka-attractive pa rin ay ang taong may sariling mundo. May sariling purpose, may sariling value, at hindi nakadepende ang confidence sa reaksyon ng kahit sino. Number 2, hinahanap niya ang attention mo kahit hindi direkta. Hindi lahat ng attraction, direkta. Hindi lahat ng babae, lalapit at sasabihin kung ano ang nararamdaman nila. Minsan, ang interest, tahimik lang. Nakatago sa maliliit na kilos, nakatago sa simpleng effort, nakatago sa mga dahilan para magkaroon kayo ng connection. Dahil may mga taong hindi komportable ipakita agad na interesado sila. Pero kahit subukan nilang itago ang behavior nila, unti-unting nagsasalita. Mapapansin mo ito kapag gumagawa siya ng paraan para magkaroon kayo ng interaction. Magtatanong siya ng bagay na minsan alam naman niya ang sagot. Magkukwento siya ng simpleng nangyari sa araw niya. Magpapadala ng random na message. Magbibigay ng maliit na dahilan para lang magsimula ang conversation. At minsan iisipin mo, wala lang siguro iyon. Pero sa psychology, ang attention ay isang uri ng investment. Dahil ang tao, natural na nagbibigay ng oras at energy sa mga bagay o taong may halaga sa kanila. Kapag wala tayong interest, madalas hindi tayo naghahanap ng connection. Hindi natin hinahanap ang presence. Hindi natin hinahanap ang interaction. Pero kapag may curiosity, iba ang nangyayari. Gusto nating malaman kung ano ang ginagawa nila, ano ang iniisip nila, ano ang mundo nila. At doon nagsisimula ang emotional interest. Sa female psychology, maraming babae ang hindi agad nagpapakita ng attraction sa obvious na paraan. Hindi dahil naglalaro sila, kundi dahil minsan sinusubukan muna nilang maramdaman kung safe ba silang magpakita ng interest. Kaya lumalabas ito sa maliliit na bagay, sa pagtatanong, sa pagbibigay pansin, sa pag-alala, sa paghahanap ng dahilan para makausap ka. At ito ang interesting na parte. Minsan hindi nila napapansin na ginagawa nila ito. Dahil kapag curious tayo sa isang tao, natural tayong lumalapit sa energy nila. Sabi ni Carl Jung, "Where love rules, there is no will to power. And where power predominates, their love is lacking." Ang tunay na connection, hindi tungkol sa pagkontrol. Tungkol ito sa natural na paghila ng dalawang tao na interesado sa isa't isa. Pero dito nagkakamali ang maraming lalaki. Kapag nakatanggap sila ng konting attention, iniisip nila agad na sigurado na ang lahat. Kaya bigla silang nagiging sobrang attached. Biglang nagbabago ang behavior. Biglang umiikot ang mundo nila sa babae. At doon minsan nawawala ang attraction. Bakit? Dahil sa dark psychology ng human behavior, ang sobrang pangangailangan ng validation ay nakakabawas ng perceived confidence. Ang taong gutom na gutom sa attention, madalas nakakalimutang alagaan ang sariling value. Kaya kahit napapansin mong hinahanap niya ang attention mo, manatili kang kalmado. Huwag mong gawing buong mundo ang konting interest ng isang tao. Dahil ang lalaking tunay na attractive, marunong tumanggap ng attention. Pero hindi nalulunod dito. Hindi niya kailangan habulin. Hindi niya kailangan magmakaawa. Hindi niya kailangang patunayan palagi ang sarili niya. Dahil alam niya na ang tunay na connection, hindi pinipilit. Natural itong nabubuo. At tandaan mo ito. May malaking pagkakaiba ang taong gusto lang ng attention mo at taong tunay na interesado sa pagkatao mo. Ang una, hinahanap ka kapag kailangan ka. Ang pangalawa, hinahanap ka dahil mahalaga ka. At ang lalaking may wisdom, alam niya ang pagkakaiba ng dalawa. Number 3, naalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa'yo. Isa sa pinaka-underrated pero pinakamalakas na senyales na may epekto ka sa isang tao ay kapag naaalala niya ang mga bagay tungkol sa'yo na ikaw mismo, akala mo nakalimutan na niya. Dahil sa mundo ngayon, maraming tao ang nakakarinig pero kakaunti lang ang tunay na nakikinig. Maraming tao ang nakikipag-usap pero hindi lahat nagbibigay ng tunay na attention. Kaya kapag may babaeng nakakaalala ng maliliit na detalye tungkol sa buhay mo, may ibig sabihin niyon. Hindi man ito palaging romantic attraction, pero malinaw na may level ng interest at attention. Halimbawa, naalala niya ang sinabi mong goal mo dati. Naalala niya ang paborito mong bagay. Naalala niya ang kwentong minsan mo lang nabanggit. Naalala niya ang mga bagay na hindi naman niya kailangang tandaan. Bakit?
Dahil sa psychology, ang utak natin ay natural na nagbibigay ng priority sa impormasyon na may emotional significance sa atin. Mas naaalala natin ang mga bagay na konektado sa taong interesado tayo. Kapag walang halaga ang isang tao sa atin, madalas dumadaan lang ang impormasyon. Naririnig natin pero hindi natin inimbak. Pero kapag may curiosity, kapag may connection, mas nagiging attentive tayo, mas nagiging present tayo. At minsan, hindi natin napapansing, naglalaan na pala tayo ng mental space para sa isang tao. At dito makikita ang tahimik na klase ng attraction. Hindi palaging malakas, hindi palaging obvious, hindi palaging puno ng salita. Minsan makikita ito sa simpleng, naalala ko sabi mo dati, hindi ba gusto mo yon? Kamusta pala yung plano mo? Simpleng salita. Pero nagpapakita na may parte sa isip niya na nagbibigay pansin sa mundo mo. Sabi ni Carl Jung, the meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. Kapag may tunay na connection, may naiiwan, may tumatatak, hindi lang dumadaan, at heto ang bagay na hindi naintindihan ng maraming lalaki. Ang attraction, hindi palaging nakikita sa sobrang effort. Minsan, mas makikita ito sa consistency ng attention. Dahil madaling magbigay ng attention kapag bored, madaling magpakita ng interest kapag convenient. Pero ang taong tunay na interesado, binibigyan ng halaga kahit ang maliliit na bagay. Pero tandaan mo rin ito, hindi lahat ng nakakaalala ng detalye ay ibig sabihin gusto ka na romantically. Mahalagang tingnan ang kabuuan, ang effort, ang consistency, ang respeto, at ang paraan ng pakikitungo niya sa'yo. Dahil ang tunay na wisdom, hindi lang marunong makakita ng signs, marunong ding hindi mag-assume agad. At dito naiiba ang lalaking may emotional maturity. Hindi siya desperadong maghanap ng ebidensya na gusto siya ng isang tao. Hindi niya ginagawang basehan ng value niya ang attention na natatanggap niya. Dahil alam niya na ang tunay niyang halaga hindi nakadepende sa kung sino ang nakakapansin. At heto ang brutal na katotohanan. Mas nagiging attractive ang isang tao kapag hindi siya gutom sa validation, kapag hindi niya kailangang pilitin ang sarili niya. Para maalala, kapag may ginagawa siya sa buhay niya na natural na tumatatak sa iba. Kaya kung may taong nakakaalala ang maliliit na bagay tungkol sa'yo, pahalagahan mo. Dahil sa panahon ngayon, kung saan mabilis makalimot ang mundo, ang tunay na attention ay bihira. Pero huwag mong kalimutan, mas mahalaga pa rin na ikaw mismo ay may buhay na karapat-dapat tandaan. Dahil ang taong may purpose, may passion, at may sariling direksyon, hindi kailangang ipilit maging memorable. Natural siyang tumatatak. Number 4, sinusubukan kaniyang kilalanin ng mas malalim. May malaking pagkakaiba. Ang taong kinakausap ka lang at ang taong gustong makilala kung sino ka talaga. Dahil ang simpleng usapan, pwedeng gawin ng kahit sino. Pero ang tunay na curiosity, ibinibigay lang natin sa mga taong may epekto sa atin. Kapag ang isang babae ay may attraction, hindi lang siya interesado sa nakikita ng mata. Hindi lang siya interesado sa itsura. Hindi lang siya interesado sa mga bagay na nasa ibabaw. May parte sa kanya na gustong maintindihan kung sino ka kapag walang ibang nakatingin. Ano ang iniisip mo? Ano ang pinaniniwalaan mo? Ano ang mga pangarap mo? Ano ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy? At yan ang klase ng attention na mas malalim kaysa ordinaryong usapan. Mapapansin mo ito kapag hindi lang siya nagtatanong ng, anong ginagawa mo? Kumain ka na? Kumusta araw mo? Kundi nagtatanong siya ng, ano ang gusto mong marating? Bakit mahalaga iyon sa'yo? Ano ang pananaw mo sa buhay? Dahil sinusubukan niyang makita, hindi lang ang version mo na ipinapakita sa mundo, kundi ang tunay na ikaw. Sa psychology, ang emotional connection, madalas nabubuo sa pamamagitan ng deeper understanding. Habang mas nakikilala natin ang isip, values, at experiences ng isang tao, mas nagkakaroon ng mas malalim na connection. Dahil ang tunay na attraction, hindi lang nangyayari sa panlabas. Ang physical attraction, pwedeng magsimula ng interest, pero ang character, ang nagpapatagal ng impact. At heto ang bagay na hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Iniisip nila, kailangan nilang magyabang, kailangan nilang magpakitang gilas, kailangan nilang patunayan lagi ang sarili nila. Pero minsan, mas tumatatak ang lalaking may lalim, may sariling paniniwala,
May sariling direksyon, may sariling identity. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Ang taong may malinaw na dahilan sa buhay, may kakaibang presence. Hindi dahil sinusubukan niyang maging interesting, kundi dahil meron siyang sariling mundo. At kapag may babae na gustong pasukin ang mundo na iyon, madalas senyales yon na may nakikita siyang kakaiba sa iyo. Pero tandaan mo ito, hindi ibig sabihin na kapag interesado siya, iiwan mo na agad ang sarili mong direksyon. Dito nagkakamali ang iba. Kapag may nagpakita ng interest, bigla nilang ginagawa ang taong iyon bilang sentro ng buhay nila. At doon nawawala ang attraction dahil ang dahilan kung bakit ka naging interesting ay dahil may sarili kang mundo. Huwag mong iwan ang mundong iyon para lang mapasama siya dahil ang tamang tao hindi aalisin ang identity mo. Gugustuhin niyang mas makilala ito at ang tunay na attractive na lalaki hindi lang hinahanap, kinikilala, hindi lang napapansin, nirerespeto. Number 5, ramdam mong nirerespeto niya ang presence mo. Ang pinakamalalim na senyales ng attraction, hindi palaging makikita sa lambing, hindi palaging makikita sa salita, hindi palaging makikita sa sobrang effort. Minsan, makikita ito sa respeto, sa paraan kung paano kanya pakinggan, sa paraan kung paano niya pahalagahan ang sinasabi mo, sa paraan kung paano siya nagiging present kapag ikaw ang kaharap. Dahil ang tunay na attraction, hindi lang tungkol sa excitement, tungkol din ito sa respeto. Maraming tao ang pwedeng humanga sa itsura, maraming tao ang pwedeng maakit sa unang tingin, pero hindi lahat makakaramdam ng tunay na respeto. At ang respeto, mas mahirap makuha kaysa attention. Mapapansin mo ito kapag hindi niya binabalewala ang opinyon mo, kapag interesado siya sa pananaw mo, kapag nakikinig siya. Hindi dahil naghihintay lang siyang magsalita, kundi dahil gusto niyang maintindihan ka. At sa female psychology, ang lalaking may presence, hindi kailangan maging pinakamalakas ang boses sa kwarto, hindi kailangan laging magpakitang gilas, hindi kailangan habulin ang spotlight. Bakit? Dahil ang tunay na presence, tahimik, ramdam, natural. Sabi ni Carl Jung, "Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakes." Ang lalaking kilala ang sarili niya, iba ang dating, dahil hindi siya umaasa sa palakpak ng mundo para malaman ang value niya. At yan ang klase ng energy na maraming tao ang nakakaramdam. Hindi desperation, hindi neediness, kundi stability. At heto ang brutal na katotohanan. Maraming lalaki ang gustong maging attractive, pero hinahanap nila ito sa maling lugar. Iniisip nila, kapag mas marami silang napahanga, mas mataas ang value nila. Kapag mas maraming attention, mas importante sila. Pero ang tunay na attraction, nagsisimula sa sarili, sa disiplina, sa confidence, sa emotional control, sa respeto mo sa sarili mo. Dahil kung ikaw mismo, hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, mahirap asahan na ibang tao ang gagawa nito para sa'yo. Kaya kapag may babaeng nire-respeto ang presence mo, hindi lang dahil sa itsura mo, hindi lang dahil sa sinasabi mo, kundi dahil nararamdaman niya kung paano mo dalhin ang sarili mo. At tandaan mo ito, ang pinakamataas na klase ng attraction ay hindi yung hinahabol ka dahil kailangan ka, kundi yung nire-respeto ka dahil alam niya kung sino ka. Dahil ang lalaking may tunay na value, hindi kailangang magmakaawa para mapansin. Ang presence niya mismo ang nagsasalita. Kaya tandaan mo ito, ang pagiging attractive, hindi lang tungkol sa mukha, hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa panlabas na bagay. Ang tunay na attraction, nanggagaling sa presence, sa confidence, sa emotional control, at sa respeto mo sa sarili mo. Dahil ang taong naghahabol ng validation, madalas nawawala ang sariling value, pero ang taong alam ang value niya, hindi kailangang ipilit na mapansin, nararamdaman iyon. Kaya huwag mong ubusin ang buhay mo sa paghahanap kung sino ang may gusto sa'yo. Mas gamitin mo ang oras mo para maging taong may respeto sa sarili. Dahil kapag buo ka na, hindi mo na kailangang habulin ang attraction. Ikaw mismo ang nagiging attractive. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ko hahabulin ang validation. Bubuin ko ang sarili ko. At kung gusto mo pa ng lessons tungkol sa dark psychology, female psychology at self-improvement, subscribe. Dahil dito, hindi lang tayo natututo, mas nakikilala natin ang sarili natin.